Isang siksik, liglig at nag-uumapaw na mabiyayang araw sa inyong lahat. Ako si Ginoong Blenard M. Matulan na handang magbukas sa inyong isipan at magpasiklab ng bagong kaalaman gamit ang salin-salin. Halina't sama-sama nating tuklasin ang panibagong kaalaman kung saan sa bawat hakbang ay may bagong matutuklasan. Tayo na't dumako sa ating talakayan, ngunit bago yan, buksan muna natin ang inyong isipan upang maihanda ang inyong mga sarili sa ating talakayan. Para sa ating panunto, basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Isalin ito sa Filipino at huwag malilito sa mga salitang ginagamit upang maging wasto ang pagkakasalin. Ang inyong mga sagot ay maaari niyong ilagay sa ating comment section. Para sa unang bilang, ano nga ba ang salin ng wash your hands before cooking? Para sa ikalawang bilang, ano ang salin ng use proper food handling techniques to ensure safety? Para sa ikatlong bilang, ano ang salin ng add sugar to taste? At para sa ikaapat na bilang, refrigerate leftovers immediately to prevent spoilage. At para sa panghuli, mix the ingredients thoroughly. Ayan, wag na wag niyong kalilimutan ang mga yan dahil pagkatapos ng ating aralin, ating iisa-isahin kung tama nga ba ang inyong pagkakasalin. Ating alamin kung tama nga ba ang inyong inilagay sa comment section. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa pangkaraniwang pagsasalin. Pero bago yan, pag narinig nyo ba ang pagsasaling wika, ano nga ba ang pumapasok sa inyong isipan? Ano nga ba ang pangkaraniwang pagsasalin? Ayon kay Richard 2025, ang pangkaraniwang salin ay kinabibilangan ng pagsasali ng mga salita at parirala sa isang pinagmulang teksto na hanggat maaari ay mas malapit sa target na wika kung bibigyang tumbas. Ibig sabihin, ang pangkaraniwang pagsasalin ay nakatuon sa paghahanap ng pinakamalapit na katumbas na salita o parirala sa target na wika upang maipahayag ng malinaw at natural ang kahulugan ng orihinal na teksto. Halimbawa, mula sa Ingles na salita, vegetables must be washed before cooking. Ang salin sa wikang Pilipino, ang mga gulay ay kailangang hugasan bago lutuin. Isa pang halimbawa, mula sa wikang Ingles, I use a knife in the kitchen. Salin sa Pilipino, gumagamit ako ng kutsilyo sa kusina. Halimbawa pa, mula sa wikang Ingles, food is placed in the refrigerator to keep it cold. Salin sa Pilipino, inilalagay ang pagkain sa refrigerator para manatiling malamig. May natutuhan ba kayo sa ating aralin? Mahusay! Ating tatandaan na napapansin sa pangkaraniwang pagsasalin ay nakatuon sa direkta at malinaw na pagpapahayag ng kahulugan mula sa isang wika patungo sa ibang wika. Gumagamit ito ng karaniwang salita o pang-araw-araw na bokabularyo na ginagamit sa pakikipagtalastasan na hindi masyadong teknikal o malalim. Ano? Naunawaan niyo na ba ang pangkaraniwang pagsasaling wika? Ngayong naunawaan niyo na ang pagsasalin, tignan nga natin kung tama ang inyong mga naging kasagutan sa ating paunang pagsusulit kanina. Para sa wash your hands before cooking, ano nga ba ang inyong naging salin?
Itama ang inyong mga kasagutan kung ito ay tumugma, kaugnay, o malapit sa aking ibinigay na kasagutan. Para sa wash your hands before cooking, ang kasagutan ay maghugas ng kamay bago magluto. Para sa ikalawa, use proper food handling techniques to ensure safety. Ang kasagutan, gamitin ang wastong pamamaraan sa paghahanda ng pagkain upang matiyak ang kaligtasan. Ikatlo, add sugar to taste. Magdagdag ng asukal ayon sa iyong panlasa. Ikaapat, refrigerate leftovers immediately to prevent spoilage. Ang salin, ilagay agad sa refrigerator ang mga tirang pagkain upang maiwasan ang pagkasira. At ang panghuli, mix the ingredients thoroughly. Ang salin, haluin ng mabuti ang mga sangkap. Nakuha ba ang mga ito? Palakpakan ng inyong mga sarili dahil tunay na may natutuhan kayo. Naway mayroon nga kayong natutuhan sa ating talakayan. Ngunit bago tayo tuluyang matapos ang makabuluhang talakayang ito, magkakaroon muna tayo ng isang maikling pagsusulit upang subukin kung mayroon ba kayong natutuhan mula sa ating tinalakay. Para sa ating panghuling pagsusulit, panuto, basahin ang pangungusap na mula sa wikang Ingles na isinalin sa wikang Filipino at tukuyin kung tama o mali ang pagkakasalin. Isulat lamang ang letrang T kung ito ay nagpapakita ng pangkaraniwang pagsasalin at isulat naman ang letrang M kung ito ay hindi nagpapakita ng pangkaraniwang pagsasalin. Para sa unang bilang, English o sa wikang Ingles, ingredients are mixed in a bowl. Ang salin sa Filipino, hinahalo ang mga sangkap sa mangkok. Ano ang sagot? Tama o mali? Isulat ang T kung tama, isulat ang M kung mali. Ikalawa, sa wikang Ingles, a ladle is used for scooping rice. Salin sa Filipino, gumagamit ng sandok sa pagsandok ng kanin. Ano ang sagot? T or M? Para sa ikatlo, sa wikang Ingles, a piece of cake. Salin sa Filipino, madali lang. Sagot, T or M? Para sa ikaapat, sa wikang Ingles, break a leg. Salin sa Filipino, good luck. Ano ang kasagutan? T or M? At ang panghuli, sa wikang Ingles, cool as cucumber. Salin sa Filipino, kalmado. Anong sagot? T or M? Mahusay! May natutuhan kayo sa ating aralin. Pagbati dahil natapos mo ang talakayang ito. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli nating talakayan gamit ang salit-salin. Paalam!